Ating patagalin pa at atin ang pakinggan ang liham na ipinadala ni Jake. Dear Ma'am Elby, ako po si Drake, 28 taong gulang, at isa ako sa mga taong matagal nang tumigil sa paniniwala sa pag-ibig. Noong bata pa po ako, pangarap ko rin naman na magkaroon ng sariling pamilya. Pangarap ko makatagpuan ng babaeng mamahalin ko habang buhay. Yung tipong sabay kaming tatanda at haharap sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ngunit habang lumilipas sa mga taon, tila paulit-ulit na lamang akong binibigyan ng dahilan ng tadhana para mawalan ng pag-asa. 4 na beses na po akong nabigo sa pag-ibig. 4 na beses akong naniwala, 4 na beses akong nagtiwala, at 4 na beses ding nasaktan. Sa bawat relasyon ko ay binibigay ko naman ang lahat ng kaya ko. Hindi man ako mayaman, pero sinisikap kong ipadama sa taong mahal ko na mahalaga siya. Hindi ako yung lalaki may mamahaling sasakyan, malalaking negosyo o makapal na bank account. Isa lamang akong simpleng empleyado sa isang kumpanya rito sa Bicol. Simple lang ang buhay ko, Ma'am LB. May maliit akong bahay na minana mula sa aking mga magulang at may kaunting lupain na inaalagaan ko tuwing wala akong pasok. Hindi marangya ang pamumuhay ko pero sapat para mabuhay ng maayos. Ngunit tila hindi sapat yun para sa mga babaeng minahal ko. Sa unang pagkakataon na nasaktan ako, sinabi sa akin ng nobya ko na mas pinili niya ang isang lalaking kayang ibigay mga bagay na hindi ko kayang bilhin. Masakit man. Tinanggap ko yon dahil akala ko ay hindi pa lang talaga siyang para sa akin. Ngunit nang maulit yun sa ikalawang beses, nagsimula na akong magtanong sa sarili ko kung may mali ba sa akin. Hindi man ako masamang tao. Hindi rin ako babaero. Hindi ako lasinggero at hindi rin ako tamad. Ngunit bakit tila palagi akong iniiwan? Sa ikatlong pagkakataon nalaman kong habang kami pa ay may iba na pala siyang kausap. Doon ko unang naramdaman na parang unti-unting napapagod ang puso ko sa ika-4 na pagkakataon. Tuluyan na ring nawala ang natitira kong pag-asa. Ang babaeng akala ko ay makakasama ko habang buhay ay siya pang nagsabi sa akin na mahal niya ako ngunit hindi sapat ang pagmamahal kung wala namang pera. Simula noon tumigil na akong maniwala sa pag-ibig. Tinanggap ko na lamang na hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng masayang pamilya. Dito sa Bicol, tahimik ang buhay ko. Gigising ako ng maaga para magtrabaho. Uuwi ako sa bahay pagkatapos ng trabaho. Kapag weekend naman ay tumutulong ako sa pag-aalaga ng aming maliliit na hasyenda. Payapa naman po ang buhay ko dito, Ma'am LB. Ngunit kung minsan, kapag sumasapit ang gabi at tahimik ng paligid, hindi ko maiwasang maramdaman ng lungkot. Lalo na kapag nakikita ko sina lolo at lola. Sila na lamang ang natitira kong pamilya matapos maagang pumanaw ang aking mga magulang. Sila ang nagpalaki sa akin. Sila ang nagsakripisyo para makapagtapos ako ng pag-aaral. Sila rin ang naging ina at ama ko sa lahat ng pagkakataon. Kaya masakit para sa akin tuwing nakikita kong tumatanda na sila. Madalas nila akong tanungin kung kailan daw ako mag-aasawa, kung kailan daw nila makakargang kanilang apo. Ngumingiti na lang ako sa tuwing itinatanong nila yon. Sinasabi kong wag na silang umasa dahil malabong mangyari pa yon. Ngunit sa totoo lang, hindi ko 'yun sinasabi dahil ayaw kong magkaroon ng pamilya. Sinasabi ko 'yun dahil natatakot na akong umasa, natatakot na akong magmahal, natatakot na akong masaktan muli. Dahil kapag 4 na beses ka na nabigo, parang natututo kang protektahan ang sarili mo. Mas pinili mong mag-isa kaysa sumugal ulit. Mas pinipili mong manahimik kaysa marinig na naman ang parehong dahilan. Mas pinipili mong maging mag-isa kaysa maramdaman ang sakit ng muling pagkaiwan. Kaya habang tumatagal lalo kong tinatanggap na baka nga nakatakda akong tumangda ng mag-isa. At kung minsan, iniisip ko na baka yun na talaga ang kapalaran ko. Siguro hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataong makatagpo ng tamang tao. Siguro may mga taong nakalaan lamang upang magmahal ngunit hindi mahalin pabalik. Siguro isa ako sa mga taong yun. Ngunit kahit ganun ang iniisip ko, hindi ko may kakaila na may maliit na bahagi pa rin sa puso kong umaasa. Umaasa na balang araw ay may isang taong darating na hindi titingin sa laki ng pera ko,
Isang taong hindi ako huhusgahan base sa estado ng buhay ko. Isang taong pipiliin ako hindi dahil sa kung anong mayroon ako kundi dahil sa kung sino ako. Isang taong mananatili kahit mahirap ang buhay. Isang taong hindi ako iiwan kapag dumating ang mga pagsubok. Hindi ko alam kung darating pa bang taong yun. Hindi ko alam kung may nakalaan pa bang pag-ibig para sa akin. Ngunit sa ngayon, ang ginagawa ko na lamang ay magpatuloy sa buhay. Magtrabaho ng maayos, alagaan sina lolo at lola, pahalagahan ng bawat araw na kasama ko sila. At tatanggapin ko kung ano man ang plano ng Diyos para sa akin. Kung sakaling may taong nakalaan para sa akin, sana ay matagpuan niya ako sa tamang panahon. At kung wala naman, sana ay matutunan kong maging masaya kahit ako lamang mag-isa. Dahil sa huli, napagtanto ko na hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa dami ng pera niya. At kahit ilang beses pa akong nabigo, naniniwala akong may dahilan ng lahat na nangyari. Marahil hindi man naging maganda ang mga karanasan ko sa pag-ibig, natutunan ko namang maging matatag. Natutunan kong bumangon. Natuto akong magpatuloy. At higit sa lahat, natuto akong mahalin ang sarili ko kahit maraming taong piniling iwan ako. Pero hindi ko inaasahan na sa panahong isinuko ko ng paniniwala ko sa pag-ibig eh, tsaka naman 'tong muling kakatok sa buhay ko. At mas lalong hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa isang babaeng dapat ay hanggang kaibigan lang. Ang pangalan niya ay Aliyah. Matagal ko na siyang kaibigan. Kilala ko na siya bago pa siya mag-asawa. Mabait, mahinhin at may napakalambing na personalidad. Isa siya sa mga taong komportable kang kausap kahit ilang oras pa kayo magkwentuhan. Noong mga nakaraang buwan bihira kami magkita dahil naging abala siya sa kanyang buhay. May asawa habang ako naman ay nakatuon sa trabaho at sa pag-aalaga kina lolo at lola. Hanggang isang araw bigla siyang nag-message siya sa'kin, "Drake, puwede ba kitang puntahan?" "Oo naman, bakit?" "Kailangan ko lang ng kausap." Hindi ko na siya tinanong pa. Kinabukasan ay dumating siya sa asyenda. Pagkababa niya ng sasakyan ay agad ko napansin na iba siya. Nakangiti siya ngunit halatang pilit. Namumugto rin ang kanyang mga mata na tila ilang gabi nang umiiyak. "Aliyah, kamusta ka?" Ayos lang. Sigurado ka? Do'n na lang tayo mag-usap." Dinala ko siya sa kubo sa likod ng hasyenda, kung saan madalas akong magpahinga tuwing hapon. Tahimik lamang siya habang nakatanaw sa malawak na taniman. "Anong nangyari?" "Tapos na." "Ha? Anong tapos na?" "Na naaprubahan na ang annulment namin." Natahimik ako. Alam kong ilang taon niyang ipinaglaban ang relasyon nila ng asawa niya. Alam kong maraming beses siyang umiyak dahil sa pagtataksil at panloloko ng lalaking minsan niyang minahal. Kaya nang marinig ko yan ay hindi ko alam kung babatiin ko ba siya o aaluin. Tumawa siya ng pilit. "Bakit parang nalulungkot ka para sa akin?" "Hindi naman." "Hmm, sinungaling." "Ewan ko, siguro kasi alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo." "Hindi talaga." Maya-maya ay inilabas niya ang ilang bote ng alak na dala niya. "Nagdala ako. Kaya pala mabigat ang bag mo." "Kailangan ko 'to ngayon, eh." "Sigurado ka?" "Ngayon lang, pangako." Kaya naupo kami sa harap ng kubo habang unti-unting lumulubog ang araw. Sa una ay mababaw lang ang usapan namin. Mga alaala nung college, mga kalokohan ng mga dati naming kaibigan, mga nakakatawang pangyayari sa buhay. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting bumibigat ang kanyang mga kwento. At kasabay nun ay unti-unti rin siyang nalalasing. Alam mo, Drake, sinubukan ko naman. Ano? Maging mabuting asawa. Binigay ko lahat. Lahat. Ano bang kulang sa akin? Dahil hindi ako sapat?
Hindi. Kung gano'n bakit niya ako niloko? Kahit nahuli ko na siya, pinatawad ko. Kahit paulit-ulit akong sinaktan, pinatawad ko pa din. Pero hindi pa rin sapat. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nakikinig ako sa kanya ay naninikip ang dibdib ko. Siguro dahil nakikita ko kung gaano siya nasasaktan. Siguro dahil kilala ko siya at alam kong hindi niya deserve ang lahat ng pinagdaanan niya. Aliyah, walang kulang sa'yo. Talaga? Oo. Eh bakit hindi ako naniniwala? Dahil nasasaktan ka. Nasaktan ka. Pagod na ako, Drake. Pagod na ako maging matatag. Hindi ko alam kung bakit, ngunit gusto ko siyang yakapin sa mga oras na yun. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Gusto kong iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko dahil kaibigan lang ako at alam kong sariwa pang lahat sa kanya. Kaya mo yan. Hmm, yan lang? Anong gusto mo? Speech? Tama na siguro. At doon kami parehong natawa. Sa unang pagkakataon nung araw na yun ay nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Habang lumalalim ang gabi ay mas naging komportable siyang magkwento tungkol sa mga pangarap niya, sa mga bagay na gusto niyang gawin, sa mga lugar na gusto niyang puntahan. At habang nagsasalita siya ay hindi ko maiwasang titigan siya. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya ay nanatili pa rin siyang mabuting tao. At doon ko napagtanto ang isang bagay na pilit kong itinanggi. Nahuhulog na ako, Ma'am LB, sa kaibigan ko. Napabuntong hininga ko. Ano yun? Wala. May iniisip ka eh. Tama ka. Ano? Napatigin ako sa madilim na kalangitan at nagsinungaling. Wala talaga. Hindi ka pa rin marunong magsinungaling, no? Napatawa ako. Gusto kong sabihin na tatakot akong mas mahulog sa kanya. Ngunit hindi ko sinabi dahil alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Nasasaktan pa siya. Naghihilom pa siya tayo kung maging isa pang taong magdadagdag sa bigat na dinadala niya. Kaya nung gabing yun pinili kong maging kaibigan. Pinili kong makinig. Pinili kong samahan siya. May nangyari sa aming hindi inaasahan ni Aliyah nung gabing yun. Opo, Ma'am LB. May nangyari sa aming dalawa. Dala na rin ng kalasingan, lungkot, at mga emosyon na matagal naming kinimkim. Hindi ko na pwede detalye ang nangyari dahil hanggang ngayon ay nahihiya pa rin akong balikan yun sa isip ko. Ang alam ko lamang pagising ko kinabukasan ay ramdam ko agad ang bigat sa dibdib ko. Hindi dahil pinagsisihan ko kundi dahil alam kong may mga bagay na nagbago sa pagitan naming dalawa. Sa loob ng maraming taon, sanay ako mag-isa. Sanay akong umuwi sa tahimik na bahay at mamuhay ng walang iniisip na iba kundi ang sarili ko at ang aking mga lolo at lola. Ngunit pagkatapos ng gabing yun, tila may bahagi ng araw ko na palaging naghahanap kay Aliyah. Kapag hindi siya nagme-message, napapaisip ko kung kamusta na kaya siya. Kapag may problema siya, gusto kong ako ang unang makakaalam. Kapag masaya siya, gusto kong makita ang kanyang ngiti. At habang lumilipas sa mga araw, lalo kong napagtanto ang isang bagay na pilit kong iniiwasan. Hindi na ito simpleng pag-aalala ng isang kaibigan. Hindi na rin ito simpleng pagkagusto. Mas malalim na ang nararamdaman ko dahil mas madalas na siyang pumupunta sa asyenda. Minsan ay may dala siyang pagkain. Minsan man ay simpleng pagdalaw lamang. May mga pagkakataon ding sabay kami naglalakad sa paligid ng lupain habang pinag-uusapan ng kung ano-anong bagay tungkol sa buhay. Unti-unti, naging bahagi na siya ng araw-araw kong routine at ako rin ay naging bahagi ng buhay niya. Hindi ko namamalayang mas nasasanay na ako sa presensya niya. Nasasanay na akong marinig ang boses niya. Nasasanay na akong makita siyang nakangiti. Nasasanay na akong kasama siya. At iyon ang kinatatakutan ko, Ma'am LB. Dahil alam kong kapag mas nasanay pa ako, mas may hirapan akong kontrolin ng puso ko. Napansin din yun ng lolo at lola. Sa tuwing dumarating si Aliyah sa bahay, tila natutuwa sila. Mabilis nila itong nagustuhan. Hindi lamang dahil mabait siya, kundi dahil magalang siya. Pala, kaibigan.
at marunong rumespeto sa matatanda. Unti-unti ay para na rin siyang naging bahagi ng pamilya at dahil do'n ay nagsimula na rin ang mga tanong. Sa una ay pabiro lamang, ngunit habang tumatagal ay nagiging madalas na. Tuwing makikita nila kami magkasama, hindi mawawala ang makahulog ang mga tingin nila. Madalas kong marinig ang mga biro tungkol sa amin. Mga biro tungkol sa kasal, tungkol sa magiging anak namin at tungkol sa kinabukasan naming dalawa. At sa bawat pagkakataong marinig ko yun, eh, hindi ko alam kung bakit, pero matutuwa ba ako o matatakot dahil kung ako lamang ang tatanungin, hindi na mahirap isipin ang gano'ng posibilidad. Sa unang pagkakataon matapos sa maraming taon, may isang babae na kaya kong isipin sa hinaharap. May isang babae na kaya kong isipin na kasama ko habang tumanda. May isang babae na kaya kong isipin na makakasama sa bawat umaga at gabi. At ang babaeng yun ay si Aliyah. Ngunit kasabay ng mga pangarap na yun, ang matinding konsensya dahil alam kong hindi pa siya lubusang nakaka-recover sa kanyang nakaraan. May mga araw pa rin nakikita ko lungkot sa kanyang mga mata. May mga pagkakataon pa rin napapansin kong bigla siyang natatahimik. May mga pagkakataong tila may mga alaala siyang pilit kinakalimutan. At sa mga sandaling yun naalala ko na hindi siya simpleng babae, na basta-basta kong maaaring ligawan. Isa siyang babaeng dumaan sa matinding sakit, at ayokong maging dahilan ng panibagong sugat sa kanyang puso. Kaya araw-araw ay may laban na nagaganap sa loob ko. Isang bahagi ng puso ko ang gusto kong aminin ng lahat. Gustong sabihin sa kanya kung gaano siya kahalaga. Gustong sabihin sa kanya na masaya ako kapag kasama siya. Gustong sabihin sa kanya na unti-unti niyang binabago ang pananaw ko sa buhay. Minsan, Ma'am Elbe, naiisip kong baka dapat ko nang pinigilan ang sarili ko. Baka dapat kong ilayo ng konti ang damdamin ko. Baka dapat kong limitahan ang mga pangarap na unti-unti nang nabubuo sa isip ko. Ngunit sa tuwing susubukan kong gawin yon, lalo ko lamang napapatunayan kung gaano siya kahalaga dahil hindi ko kayang hindi siya isipin. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Hindi ko kayang balewalain ang katotohanan sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo ko ng hulog. Hindi ko alam kung tama bang ituloy ko ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang pigilan ang sarili ko kung habang maaga pa. Hindi ko alam kung dapat ko bang hayaan na lamang ang lahat na nangyari ng natural. Sa edad ko pong ito, alam ko ng lahat eh, tungkol sa pagkabigo. Akala ko sanay na akong masaktan. Ngunit dumating si Aliyah at pinatunayan niyang kaya palang tumibok muli ang pusong matagal nang napagod. At ngayon, sa tubing nakikita ko siyang naglalakad sa ilalim ng araw sa hasyenda, nakangiti at tila unti-unti na bumabalik ang sigla sa kanyang buhay. Hindi ko maiwasang isipin ang isang bagay. Paano kung siya na pala ang taong matagal kong hinihintay? Paano kung siya ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang mga nauna kong relasyon? Paano kung siya ang babaeng nakatakdang magturo sa akin na hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa sakit? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lamang, sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo ko nahihirapang itago ang nararamdaman ko. At sa unang pagkakataon, matapos sa napakaraming taon, natatakot akong hindi dahil masaktan ako, kundi dahil baka dumating ang araw na huli ng lahat bago ko pa masabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Dahil labang lumilipas sa mga buwan, lalo lamang lumalalim ang nararamdaman ko para kay Aliyah. Sa bawat araw na magkasama kami, sa bawat tawanan, bawat simpleng kamustahan, lalo kong nararamdaman na hindi sapat para sa akin ang pagiging kaibigan lamang. Matagal kong nilabanan ang damdaming yun. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka hindi pa siya handa. Pero dumating din ang puntong hindi ko na kayang itago pa. Kaya isang hapon, matapos kaming maglakad sa paligid ng hasyenda, naglakas loob akong yayain siyang maupo sa ilalim ng matandang puno ng mangga na madalas namin tambayan. Napansin yata niya ang kakaiba kong kilos. Bakit parang seryoso ka? May gusto sana akong sabihin. Ano yun? Bigla akong kinabahan. Sa edad kong 28 taon, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging binadilyo. Nanginginig ang mga akong kinabahan. Sa edad kong 28 taon, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging binatilyo. Nanginginig ang mga kamay ko. Nanuno yung lalamunan ko. Ngunit alam kong wala nang atrasan.
Aliyah, matagal ko ng gustong sabihin 'to. Naging seryoso rin ang kanyang mukha. Tahimik siyang nakatingin sa akin at do'n ko sinabing matagal ko ng kinihimkim. Mahal kita. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita pero, "Drake, alam ko. Alam mo, matagal na. Patawad. Bakit ka humihingi ng tawad? Hindi ko kayang suklian ang nararamdaman ko. Ay, mahal kita, Drake. Alam ko. Alam mo, matagal na. Patawad. Bakit ka humihingi ng tawad? Hindi ko kasi kayang suklian ang nararamdaman mo. Masakit. Sobrang sakit, Ma'am LB. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Hindi ko siya masisisi. Hindi ko siya pwedeng pilitin at higit sa lahat, alam kong may karapatan siyang piliin ang gusto niya. Bakit? Takot pa ako, Drake eh. Takot pa rin ako magmahal ulit. Akala ko okay na ako pero hindi pa pala. Hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang lahat. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako masaktan. Okay lang, Drake. Okay lang talaga. Aliyah, may itatanong sana ako. Ano yun? Kung hindi pa handa ang puso mo ngayon, may pag-asa ba ako balang araw? Hindi ko alam. Masakit man ang sagot niya. Naging tapat siya at mas gusto ko yun kaysa sa isang kasinungalingan kaya tumango ako. Sapat na yun. Ano? Na hindi mo sinabing imposible. Jake, hindi kita pipilitan na Liya. Hindi rin kita kukulitin, pero manliligaw ako. Ano? Manliligaw ako. Jake! At maghihintay ako. Huwag. Bakit? Dahil baka umasa ka. Desisyon ko yun. Pero, Aliyah, sa 4 na beses na nabigo ako, ikaw lang ang babaeng nararamdaman kong gusto kong hintayin. At kung kailangan mo maghilom, hihintayin kita. Mahalaga ka sa'kin. Jake, hindi ko hihilingin mahalin mo ako ngayon. Ang hinihingi ko lang ay hayaan mo kong ipakita kung gaano kita kamahal. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata at sa pagkakataong yun, hindi ko alam kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Ngunit, alam kong hindi ko pagsisisihan dahil sa unang pagkakataon matapos sa napakaraming taon. May isang babae na nagbigay sa akin ng dahilan para maniwala ulit sa pag-ibig. At kung kailangan kong maghintay ng ilang buwan o kahit ilang taon para sa kanya, handa akong gawin yun. Hindi dahil sigurado akong mamahalin niya rin ako, kundi dahil sigurado ako sa nararamdaman ko. Noon, nagsimula ang panliligaw ko. Taon din po ang binilang bago tuluyan na buksan muli ni Ali ang kanyang puso para sa akin. Hindi naging madali ang lahat. Maraming pagkakataon na napapatanong ako sa sarili ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. May mga gabi na iniisip ko kung hanggang saan ang kaya kong hintayin. May mga araw na parang walang pagbabago at tila kaibigan lamang talagang tingin niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako sumuko. Hindi dahil umaasa ako sa isang himala, kundi dahil sa bawat araw na nakikilala ko siya ng mas malalim, lalo ko napapatunayan sa sarili ko na siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko siya minahal dahil sa ganda niya, hindi ko siya minahal dahil sa awa. Hindi ko siya minahal dahil sa nangyari sa amin noon, minahal ko siya dahil sa kabuuan ng pagkatao niya. Minahal ko siya dahil sa kabaitan niyang hindi nagbago kahit ilang beses siyang nasaktan. Minahal ko siya dahil sa paraan ng pag-aalaga niya sa mga taong mahalaga sa kanya.
Unti-unti, napansin ko rin nagbabago ang samahan namin. Mas naging komportable siya sa akin. Mas naging bukas siya sa kanyang mga pangarap. Mas madalas na siyang ngumiti. Mas madalas na rin niyang ibahagi sa akin ang mga bagay na dati ay kinikimkim lamang niya. Dumating ang araw na tuluyan niya akong sinagot. Pakiramdam ko ay bumalik lahat ng pag-asa na minsang nawala sa akin. Pakiramdam ko ay may bahagi ng buhay ko na matagal nang nawawala at ngayon lamang natagpuan. Hindi ko may paliwanag ang saya. Hindi ko may paliwanag ang gaan ng pakiramdam. Matapos ang 4 na kabiguan, matapos sa napakaraming pagdududa sa sarili, matapos sa mga gabing iniisip kong tatanda akong mag-isa, dumating din palang araw na may taong pipili sa akin. Hindi dahil mayaman ako, hindi dahil may maibibigay akong marangyang buhay, kundi dahil ako, at para sa akin, sapat na yon. Labis rin ang tuwa ni na lolo at lola nang malaman nilang tungkol sa amin. Para bang matagal na nilang hinihintay ang araw na yon. Mula sa unang pagkakataong makita nila si Aliyah, para na nila itong tinuring na apo. At nang maging opisyal ang relasyon namin, mas lalo silang naging masaya. Madalas ko silang mahuli nakangiti habang pinagmamasdan kami. May mga pagkakataong tila mas excited pa sila kaysa sa amin. Sa tuwing dumarating si Aliyah sa bahay, agad nila itong kinukumusta. Kapag may handaan, palagi siyang kasama. Kapag may mahalagang okasyon, hindi siya nawawala. Unti-unti ay naging bahagi siya ng pamilya namin at naging bahagi rin kami ng buhay niya. Sa wakas, nakita ko rin ang mga pangarap na dati hindi ko na pinaniniwalaan. Nakita ko ang posibilidad na isang masayang kinabukasan. Nakita ko ang posibilidad ng sariling pamilya. At higit sa lahat, nakita ko ang posibilidad na hindi na ako mag-isa. Napakaraming masasayang alaalang nabuo sa panahon yun. Akala ko noon ay perang sukatan ng magandang buhay. Ngunit habang kasama ko si Aliyah at ang aking pamilya, napagtanto kong mali ako. Ang tunay na kayamanan pala ay ang pagkakaroon ng mga taong handang manatili. Subalit tulad ng lahat ng bagay sa mundo, hindi habang buhay nananatili ang kaligayahan. Habang lumilipas ang panahon, lalo ko rin nakikita ang pagtandaan nila lolo at lola. Unti-unti nang humihina ang kanilang katawan. Unti-unti na bumabagal ang kanilang mga kilos. At kahit pilit kong iniiwasang isipin yun, alam kong darating din ang araw na kailangan ko silang pakawalan. Na ang araw na kinatatakutan ko, na mayapa silang dalawa dahil sa katandaan at labis ang sakit na nararamdaman ko dahil silang nagpalaki sa akin. Sila ang nagsakripisyo para sa akin. Sila ang naging gabay ko mula pagkabata hanggang sa pagtanda. At sa isang iglap, wala na sila. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sakit. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa batang nawalan ng mga magulang. May mga gabi na hindi ako makatulog. May mga umaga na ayaw kong bumangon. May mga araw na tila nawawalan ako ng direksyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, may isang taong hindi bumitaw. Si Aliyah. Hindi niya kailangan magsalita para maramdaman kong nariyan siya. Sapat na ang presensya niya. Sapat na ang pananatili niya sa tabi ko at sapat na ang katotohanang sa tuwing pakiramdam ko ay mag-isa ako. May isang taong handang samahan akong dalhin ng bigat ng sakit na nararamdaman ko. Unti-unti, natututo akong bumangon muli. Hindi dahil nawala ang lungkot, hindi dahil nawala ang pangungulila, kundi dahil may taong tumulong sa akin na magpatuloy. At habang lumilipas sa mga buwan, mas lalo ko naunawaan kung gaano kahalaga si Aliyah sa buhay ko. Hindi lamang bilang nobya, hindi lamang bilang mahal ko, kundi bilang taong naging sandalan ko nung panahong pakiramdam ko ay nawawala ako. Kapag naiisip ko sina lolo at lola, nalulungkot pa rin ako. May mga pagkakataong hinahanap ko pa rin sila. May mga pagkakataong gusto kong marinig muli ang kanilang mga boses. Ngunit kasabay ay lungkot at ang pasasalamat. Pasasalamat dahil bago sila tuloy na maalam, nakita nila ako masaya. Nakita nilang hindi ako nag-iisa. Nakita nilang may taong nagmamahal sa akin at alam kong umalis sila sa mundong ito ng payapa dahil alam nilang may kasama na ako. May taong mag-aalaga sa akin. Hindi ako iniwan ni Aliyah. Hindi siya nagsawang unawain ng mga araw na tahimik ako. Hindi siya napagod sa pagsama sa akin sa bawat pagdalaw ko sa punto din na lola at lola. At dahil doon, mas lalo ko napatunayan na tama ang naging desisyon kong hintayin siya noon. Lumipas ang mga buwan at unti-unti ring gumaan ang lahat. At muli ko naramdaman ang tunay na kapayapaan. Isang umaga, magkasama kami nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Napangiti si Aliyah habang pinagmamasdan ng mga
ang mga namumulaklak na rosas. Ganda nila, tulad mo. Hindi ka pa rin nagbabago. Bolero pa rin. Kasalanan ko bang totoong maganda ka? Nambobola ka na naman. Totoo naman eh. Napailing na lamang siya habang patuloy na nakangiti. Ganun na naging buhay namin sa probinsya. Simple lang, pero masaya. Madalas kami maglakad tuwing hapon sa asyenda habang nagkukulay kahel ang kalangitan. Magkahawak kami naglalakad sa gitna ng mga taniman. Naalala mo nung una tayo nag-usap dito? Umiiyak pa ako noon. At lasing tayo pareho. Parating na yun ang kwento natin eh. Kung alam ko lang noon, ano, hindi ko akalaang ikaw palang makakasama ko. Ako rin eh. Akala ko tatanda ako mag-isa. Buti na lang mali tayo pareho. Oo nga, sa mga sandaling yun lalo ko nararamdaman kung gaano ko kaswerte. May mga pagkakataong nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ngunit natutunan naming ayusin ang lahat ng magkasama. Hindi katulad ng dati niyang relasyon. Hindi katulad ng mga dati kong karanasan. Natuto kami makinig sa makinig sa isa't isa. Natuto kaming umintindi at higit sa lahat, natuto kaming piliin ang isa't isa araw-araw. Habang lumilipas sa mga panahon, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa isip ko. Sa tuwing gigising ako at makikita ko siya, sa tuwing magkasabay kaming kakain, sa tuwing maririnig ko ang kanyang tawa, mas lalo ko nakikita ang hinaharap ko kasama siya. At doon ko napagtanto na handa na ako. Handa na akong gawin ang bagay na minsan ay inakala kong hindi ko na kailanman gagawin. Handa na akong mag-propose, Ma'am LB. Isang linggo kong pinag-isipan kung paano ko yung gagawin. Gusto kong maging espesyal ang araw na yun. Gusto kong maalala niya habang buhay. Kaya pinili ko ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lumang puno ng mangga sa hasyenda. Ang lugar kung saan ko unang inamin ang nararamdaman ko. Ang lugar kung saan niya ako unang nireject. At ang lugar kung saan nagsimulang mabuo ang kwento namin. Dumating ang araw na yun. Palubog na ang araw. Kulay kahel ang buong kalangitan. Mahinang umiihip ang hangin. At tulad ng dati, naglalakad kaming dalawa sa asyenda. Ba't parang ang tahimik ngayon? Oo nga, parang may kakaiba. Meron nga. Ano? Hindi agad ako sumagot. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Parang bumalik na naman ako sa unang araw na nagtapat ako sa kanya. Huminto ako sa ilalim ng puno. Jake, may gusto ulit akong sabihin. Bakit parang seryoso ka na naman? Totoo namang seryoso. Naalala mo nung una ako nagtapat dito? Hindi ko makakalimutan yon. Nireject mo ko. Hoy! Totoo naman. Pasensya na ha. Okay lang. At naalala mo rin ba nung sinabi kong maghihintay ako? Mm, naalala ko. At ginawa ko. Ginawa mo nga. Tapos isang araw, binuksan mo ulit ang puso mo. Wala akong pinagsisihang paghihintay. Nagsimula ng tumulo ang luha sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong yon, inilabas ko ang maliit na kahon mula sa bulsa ko. Agad niya natakman ng kanyang bibig. Jake, Aliyah, marami akong pagkukulang. Hindi ako perpekto. Hindi rin ako ganong mayaman. Stop. Pero mahal kita. Mahal kita higit pa sa inaakala kong kaya kong halin. Ikaw ang naging dahilan kung bakit muli ako naniwala sa pag-ibig. Ikaw ang naging dahilan o naging tahanan ko noong nawawala ako. Kaya gusto kong itanong ito sa'yo. Aliyah, will you marry me? Napahagulgol siya.
Tinakpan niya ang kanyang bibig habang patuloy na umiiyak. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita, hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa harapan ko. Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang nanginginig niyang mga kamay at paulit-ulit siyang tumango. Yes. Yes, Jake, oo. Hindi ko napigilang mapahuluharin. Dahan-dahan kong isinuot ang singsing sa kanyang daliri at bago pa man ako makapagsalita, agad niya ako niyakap. At habang yakap namin ang isa't isa sa ilalim ng lumang puno ng mangga, sa gitna ng tahimik ng probinsya kung saan nagsimula ang lahat, alam kong natagpuan ko na ang taong gusto kong makasama habang buhay. Ang babaeng minsan natakot magmahal. At ang lalaking minsang sumuko sa pag-ibig. Sa huli pareho namin natagpuan ang tahanan sa piling ng isa't isa. Habang isinusulat ko ang huling bahagi ng aking kwento, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng pinagdaanan ko bago ako makarating sa punto ito ng buhay ko. Kung may masasabi sa akin noon na darating ang araw na magiging masaya ako, magkakaroon ng babaeng mamahalit at magmamahal sa akin pabalik, at muling maniniwala sa pag-ibig, marahil ay hindi ako maniniwala. Masyado na ako nasaktan noon. Masyado na ako maraming beses na nabigo. Masyado na ako nasanay sa ideyang tatanda akong mag-isa. Akala ko noon ay sapat na ang tahimik sa buhay. Akala ko ay wala ng taong darating para baguhin ang pananaw ko sa pagmamahal. Tinanggap ko na ang posibilidad na habang buhay ako mananatiling mag-isa at tanging mga alaala na lamang ng aking mga magulang, lolo at lola ang magiging kasama ko sa pagtanda. Ngunit, sadyang hindi natin alam ang mangyayari sa buhat natin. Kapag akala natin ay tapos na ang lahat, saka naman ito nagbibigay ng bagong simula. Dumating si Aliyah sa panahong hindi ko siya hinahanap. Dumating siya sa panahong sarado na ang puso ko. Dumating siya sa panahong wala na akong inaasahan at marahil iyon ang dahilan kung bakit naging espesyal ang lahat. Natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita o masasayang sandali. Hindi ito nasusukat sa halaga ng regalo o sa laki ng perang kayang gastusin. Ang tunay na pag-ibig ay makikita sa taong mananatili kapag mahirap, ngunit sadyang hindi natin alam ang mangyayari sa buhay natin. Kapag akala natin ay tapos na ang lahat, saka naman ito nagbibigay ng bagong simula. Dumating si Aliyah sa panahong hindi ko siya hinahanap. Dumating siya sa panahong sarado na ang puso ko. Dumating siya sa panahon na wala na akong inaasahan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit naging espesyal ang lahat. Natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita o masasayang sandali. Hindi ito nasusukat sa halaga ng regalo o sa laki ng perang kayang gastusin. Ang tunay na pag-ibig ay makikita sa taong nananatili kapag mahirap ng lahat, sa taong handang makinig sa katahimikan mo, sa taong handang samahan ka habang binubuong mo muli ang sarili mong pagkatao, sa taong hindi sumusuko kahit hindi pa malinaw ang magiging wakas. Si Aliyah ang naging taong yun para sa akin. At sa hindi ko rin inaasahan, naging ganun din para, naging ganun. Iyan naging taong yun para sa akin. At sa hindi ko rin inaasahan, naging gano'n din ako para sa kanya. Magkasama naming hinarap ang aming mga pagsubok sa buhay at magkasama namin pinatunayan na hindi hadlang ang nakaraan upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi naging perpekto ang aming pagsasama. May mga luha, mga pangamba, mga gabing puno ng pagdududa. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo namin napatunayan ang karapat-dapat naming ilaban ang isa't isa. Isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ko ang mga taong unang naniwala sa akin, sina lolo at lola. Bagamat wala na sila ngayon, dala-dala ko pa rin ang lahat ng pagmamahal na iniwan nila sa aking puso. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao. Sila ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy kahit sa mga panahong gusto ko ng sumuko. Masakit man na hindi na nila masasaksihan ang lahat ng susunod pang kabanata ng buhay namin ni Aliyah. Naniniwala akong masaya sila kung nasaan man sila ngayon. Naniniwala akong nakita nila kung paano akong muling umiti, kung paano ako muling natutong mangarap, at kung paano ko natagpuan ang taong nakatakdang makasama ko habang buhay. Sa probinsyang minsan naging saksi sa akin pag-iisa, natagpuan ko rin ang aking pinakamalaking kaligayahan. Hindi kami nabubuhay sa karangyaan.
Ngunit araw-araw kami nagigising na may kapayapaan sa puso. At para sa akin, iyon ang tagumpay, Ma'am LB. Dahil sa huli, hindi naman pala pera ang hinahanap ng puso. Ang hinahanap nito ay isang taong handang manatili, isang taong handang magmahal, isang taong handang pumili sa'yo araw-araw kahit alam niya ang lahat ng iyong kahinaan. Kung may isang bagay man akong gustong iwan bilang huling mensahe, ito ay ang katotohanang hindi kailanman huli para muling maniwala sa pag-ibig. Maaring mabigo tayo, maaaring masaktan, maaaring umiyak ng maraming beses, ngunit hindi ibig sabihin nun na wala ng pag-asa. Minsan, ang tamang tao ay dumarating lamang sa tamang panahon. At kung minsan naman, kailangan muna nating pagdaanan ng sakit upang mas maunawaan ang halaga ng tunay na pagmamahal. Ngayon, habang tinitingnan ko ang buhay na mayroon kami ni Aliyah, hindi ko na nakikita ang mga kabiguan ng nakaraan bilang mga sumpa. Nakikita ko sila bilang mga aral. Dahil kung hindi ako nasaktan noon, hindi ko matututunan ang pahalagahan ng pagmamahal na mayroon ako ngayon. Kung hindi ako nabigo noon, hindi ko malalaman kung gaano kahalaga ang taong handang manatili. At kung hindi ako natutong maghintay, baka hindi ko natagpuan ang babaeng nakalaan para sa akin. Sa pagtatapos ng aking liham, punong ang puso ko ng pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos na hindi sumuko sa akin kahit ako mismo ay nawala ng pag-asa. Pasasalamat sa aking mga magulang, lolo at lola na patuloy kong inspirasyon. At higit sa lahat, pasasalamat kay Aliyah na naging dahilan upang muli kong makita ang kagandahan ng buhay. Mula sa lalaking minsang naniwalang tatanda siyang mag-isa, naging isang taong muling natutong mangarap, magmahal at maniwala. Lubos na gumagalang, Jake. At dito na nagtatapos ang liham ni Jake. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon din kayong kwentong nais ibahagi, huwag magatubiling magpadala ng inyong liham sa esyang@gmail.com. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong sikreto at kwento, ingat po kayong lahat.